Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Bata pa lang ako, hindi ko na alam kung ano ang pakiramdam ng isang masayang pamilya. Hindi ko alam kung ano ang itsura ng dalawang taong nagmamahalan. Sabi nila, sa isang pamilya mismo dapat nakikita kung ano ang totoong ibig sabihin ng pag-ibig. Yung totoong saya. Pero totoo rin pala ang sinasabi nila na sa buhay, swertihan lang talaga. Hi guys, please call me Carlene. Tulad ng nasabi ko, hindi ako lumaki sa isang pamilya. Mag-isa lang akong anak kaya ramdam kong nag-iisa lang ako. Parating wala noon si Papa. Sa tuwing hinahanap ko siya, parati lang sinasabi ni Mama na busy sa trabaho. Pero nararamdaman kong may problema. May kulang. Halos araw-araw kasi sila kumag-away. Minsan sa mismong harapan ko pa. Ang ugat, ang kawalan ng oras ni Papa sa aming mag-ina. Ma, gabi na po ah. Ba't wala pa rin si Papa? Ay, hindi ko rin alam eh. Baka marami lang ginagawa sa trabaho niya. Trabaho? Eh di ba tuwing Friday wala naman siyang trabaho? Ang pinatawag siya sa office, pinagtatrabaho. Tapos na nga pala itong niluluto ko ha. Upo ka na dyan at kakain na tayo. Eh, hindi po ba natin hihintayin si Papa? Baka matagalan pa yun. Sige na, kumain ka na. Oh, ito ang kanin ha. Kumain ka na lang ng kumain. Oo nga po pala ma. Nakita ko po si Papa sa labas ng school namin kahapon. Talaga? Sinundo ka ba niya? Hindi nga po eh. Lalapitan ko dapat siya kaso may biglang lumapit sa kanya na isang bata tapos may dumating din na isang babae. Nakita ka ba nila? Hindi po. Lalapit nga sana ako kaso bigla akong hinila ng kaklase ko kaya paglingon ko, ayun wala na sila. Hindi ko pa nga nakikita yung babae na yun eh. Pero mukhang close sila ni Papa. Kumain ka na anak. Mag-aaral ka pa mamaya. Okay po. Ma? Okay lang po ba kayo? May nakakaiyak po ba sa sinabi ko? Okay lang ako anak. May naalala lang ako kaya medyo naiiyak ako. Ganun po ba? Ay, nandyan na po si Papa. Mano po, Papa? Tara po, kain na po tayo. Mamaya na lang, pagod pa ako. Bakit ngayon ka lang umuwi? Alam kong kanina ka pang nag-out sa trabaho mo. Pwede ba, Linda? Huwag mo ko simulan. Pagod ako. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ano to? Kapag sawa ka na sa kabila, saka mo na lang malalamang may pamilya ka? Pamilya? Ma, ano po bang nangyayari? Yan. Nang dahil dyan sa kadaldalan mo, nakalimutan mong nandyan ang anak mo. Ganon din naman eh. Malalaman at malalaman din niya ang May totoo. responsibilidad ako sa kanila. Di ba nag-usap na tayo tungkol sa bagay na to? Nakita ka ni Carlene sa labas ng school niya habang may sinusundo kang ibang bata? Nakita pa nga niyang babae mo eh. Hindi mo man lang ba naisip na pwede kanyang makita? Nag-usap na rin tayo na hindi natin idadamay dito ang anak natin. Gusto ng bata magpasundo sa akin, yun lang. Ano klaseng dahilan yan? Dapat nag-iingat ka. Tapos pag-uwi mo, ipapakita mo sa kanya na wala kang amor sa kanya. Pumayag na nga ako dyan sa kagustuhan mo. Sana naman, huwag mong talikuran ang anak natin. Hindi ko naman tinatalikuran ah. Lahat naman ang gusto niya,
Binibigay ko. Sa tingin mo ba, pera lang ang mahalaga? Alam kong wala ka ng pagmamahal sa akin. Pero sana naman, huwag mo kalimutan na may anak ka sa akin. Bakit kasi hindi na lang kami apeliin mo? Masaya naman tayo dati, di ba? Hindi na kita mahal. Ilang beses ko pa dapat ulit-ulitin yun sa'yo, ha? Hindi na kita mahal. Alam mo, sa totoo lang, ha? Iiwan na nga kita eh. Iiwan mo na kami. Paano na kami pamilya mo? Pa, hindi naman pwedeng gawin to sa amin, no. Kakayanin po ba ng konsensya nyo yan? Kaya ko. Umuwi lang ako rito para kunin ang lahat ng gamit ko. Papa. Carlos! Huwag mo naman gawin sa akin to ng mga anak mo. Kahit para kay Carly na lang. Nagpapakaawa ako sa'yo. Huwag mo kami iwan. Ayoko na. Hindi ko na kayo kailangan sa buhay ko. Pero kailangan ka namin eh. Please naman. Paano kapag wala ka? Hindi ko alam. Pa, huwag nyo naman gawin sa amin to, pa. Para awa mo na. Huwag mo ko iwan. Mahal na mahal kita. Mahal ka namin ang anak natin. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Aalis na ako sa bahay na to at hindi mo na ako mapipigilan. Maawa ka naman kayo kay mama. Pa, huwag nyo naman gawin sa amin to, Papa. Huwag na kayong umasa na babalik pa ako. Dahil mga wala kayong kwenta. Carlos! Bumalik ka dito, Carlos! Huwag mo kami iwan! Papa! Wala nang ibang ginawa si mama noon kundi ang magkulong sa kwarto at umiyak nang umiyak. Ako ang nag-alaga sa kanya. Bago ako pumasok sa eskwelahan, sinisigurado kong may ulam at kanin na makakain si mama. Hindi ako pwedeng magpagabi noon. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, kailangan nasa bahay na ako. Nagluluto at naglilinis ng bahay para gumawa ng mga assignments o mag-review sa mga quizzes. Kapag weekends naman, namamalengke ako para sa kakainin namin sa buong linggo. Maglalaba at mamamalansya ng mga uniform ko. Humingi rin ako ng tulong sa tita Karen ko, kapatid ni mama, pagdating sa pinansyal na pangangailangan namin. Hindi na kasi nagtatrabaho noon si mama dahil sa matinding depression sa pag-iwan sa amin ni papa. Halos si tita Karen na ang sumagot sa lahat. Humingi rin naman ako ng tulong kay papa pero naging malinaw sa akin na kahit kailan, wala na talaga ako maaasahan mula sa kanya. Carlos? Ikaw na ba yan? Ma, ako lang po to. Nasaan ang papa mo? Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Ma, umalis na po si Papa. Iniwan niya na po tayong matagal na. Ano ba pinagsasabi mo? Hindi yan totoo. Nasa trabaho lang ang papa mo. Ma, iniwan na po tayo ni Papa. Hindi! Bitawan mo ako! Ma, ano ba? Hindi na nga babalik si Papa eh. Kaya please naman huwag niyo na siyang hintayin. Sinungaling ka! Hindi yan totoo! Anong nangyayari rito? Eh, tita, si Mama po kasi sinusumpong na naman po. Linda? Sino ka? Linda, ako to. Si Karen. Kapatid mo ako. Halika, umupo ka muna. Ano bang nangyari? Ito kasing batang to eh. Sinungaling eh. Ang sabi niya, iniwan na kami ni Carlos. Hindi naman. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Oo, sige na. Hindi na kayo iniwan. Hindi naman kasi talaga eh. Nasaan ba ang asawa ko? Bakit wala pa rin
siya hanggang ngayon? Nasa trabaho lang siya. Mamaya, babalik din yon. Kaya dapat maligo ka muna. Talaga? Uuwi na siya mamaya. Oo, uuwi na siya pero dapat maligo ka muna, ha? Sige, maliligo na ako. Dito ka lang ha. Oo, hindi ako aalis. Dito lang ako. Kailangan na natin ipagamot ang mama mo eh. Habang tumatagal, mas lalo siyang lumalala. Tita, wala naman po kasi kaming pera para pampagamot niya eh. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa pagpapagamot niya. Hindi pwede yan eh. Mamaya, bigla ka lang niyang saktan. Parati na ba siyang ganyan? Oo. Palagi niya pong hinahanap si Papa. Alam mo, mas mabuti pa nga kung dito muna ako titira para naman may kasama kang mag-alaga sa kanya. Kaunting tiis na lang. Mapapagamot na natin siya, ha? Kaunting pasensya pa kapag sumusumpong siya, ha? Opo, wala naman po akong choice eh. Mas kailangan niya po ako ngayon at kahit kailan, hindi ko po siya iiwan tulad ng pang-iiwan sa amin ni Papa. Subukan mo na bang kontakin ulit ang papa mo para ipaalam naman sa kanya yung kalagayan ng mama mo? Sinubukan ko kung puntahan siya eh. Pero, pinagtapuyan lang po niya ako. Sabi niya sa akin, wala na raw siyang obligasyon sa amin ni Mama. Tita, hirap na po ako. Hindi ka na dito. Tahan na. Intindihin mo na lang ang mama mo, ha? Alam mo na mahal ka niya. Sadyang, nagkaganito lang talagang naging sitwasyon natin. Tatagan mo yung loob mo at huwag mo kakalimutan na nandito kaming lahat para tumulong. Pasalamat na lang ako dahil nandyan si Tita Karen na tumutulong sa amin. Dahil kung wala, baka pati ako, nabaliw na rin sa kakaisip kung ano yung gagawin ko. 15 years old lang ako ng mga panahon na yon at hindi pa ako pwedeng magtrabaho talaga. Kaya wala akong ibang ginawa kundi ang mag-aral at asikasuhin si Mama na halos nababaliw na. Minsan, matatagpuan ko na lang siyang tulala at nagsasalita ng mag-isa. Tapos biglang iiyak at magwawala. At maya-maya, si Papa na ang hinahanap niya. Isang buwan bago namin siyang ipagamot, nangyari ang hindi ko inaasahan. Pagkarating ko galing school, nagulat na lang ako nang tumambad sa akin si Mama na nakabigti. Mga ilang segundo akong nakatulala at hindi makapagsalita. Mabuti na lang at kasunod kong dumating si Tita Karen at parang bigla akong nagising sa sigaw niya. Pagkatapos mailibing si Mama, si Tita na ang kumukop sa akin. Nag-alaga at nagpaaral. Bilang ganti, ginawa ko ang lahat para maging proud siya sa akin. Parati ako nasa honor roll at gumraduate bilang valedictorian ng high school. Kumuha ako ng medtech course at mas lalo pang nag-aral para matuloy ang pagiging summa cum laude ko. Wala akong panahon doon sa love life. Ayoko ma-in love. Hindi dahil ayoko masaktan, kundi dahil nakatatak na sa isip ko na ang lahat ng lalaki sa mundo manloloko. Hi, Carlene. Ano na naman ang kailangan mo sa akin? Wala lang. Tinanong ko kasi kina Nika kung nasaan ka. Ang sabi nila, nandito ka raw sa library. Kung wala kang matinong sasabihin, pwede ba? Huwag mo na lang ako istorbohin. Gusto sana kasi kitang i-invite mag-dinner bukas kung pwede ka. Hindi ako pwede. Hindi ka pwede o ayaw mo lang? Ayoko. Okay na ba? Pwede ka na bang umalis? Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka pumapayag sa alok ko. Nag-alok ka pa. Wala rin pala akong choice. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka pumapayag. Ano ba talagang gusto mo, Eman? Di ba sinabi ko na nga ayoko? Ayaw kong may manligaw sa akin. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na wala akong panahon para magka-boyfriend, di ba? Bakit ba ang kulit mo? Correction, hindi to sa kakulitan. Hindi lang ako sumusuko. At bakit hindi ako sumusuko? Simple lang. Dahil mahal kita.
Nababaliw ka na talaga. Uy, hindi yan totoo. True love itong nararamdaman ko para sa'yo. Love? Nagbibiro ka ba? Walang ganun. Dahil kung nag exist yan true love na sinasabi mo, sana walang nasasaktan ngayon. Sana walang broken family sa mundo. Gets mo? Part naman talaga yun ng pagmamahal, di ba? Ang masaktan. Kasi kung wala yun, hindi mo mararamdaman kung gaano kasarap ang magmahal. Talaga? Well, kung talagang part yun, mas gugustuhin ko na lang na huwag ma-in love. Saka, pare-parehas lang naman kayong mga lalaki. Pagkatapos nyo magpakasawa at makuha ang gusto nyo sa mga babae, bigla-bigla nyo na lang iiwan na parang walang nangyari. Ikaw naman ang tatanungin ko ngayon. Ano bang problema mo sa mga lalaki? Wala kang alam. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na sa pangungulit sa akin dahil kahit kailan, hindi ako magpapauto sa mga lalaki. Gets mo? Kung wala ka na sasabihin, pwede ba? Umalis ka na nga, please lang. Tantanan mo na ako. Sorry, pero tama ka nga. Makulit talaga ako. Dahil kahit anong gagawin ko, papasagot lang kita. It took one look. Kinig araw-gabi, idol din niya ko kasi kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM ay FM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi kaya ang radyo ko ay FM. Sa lahat ng mga nanligaw sa akin, si Emma ang pinakamatyaga at pinakamakulit sa lahat. Kahit na ilang beses ko siyang binabasted, hindi pa rin siya tumitigil sa panliligaw. Hindi ko alam kung bakit hindi niya maintindihan na wala akong balak ma-in love. Wala akong balak maging katulad ng nanay ko na nagpakamatay dahil nasaktan ng sobra. Ayokong makatagpo ng isang lalaking tulad ng tatay ko na manloloko at bigla na lang mang-iiwan. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako tutulad sa mga magulang ko. At magagawa ko lang yon kung pipiliin kong isara ang puso ko sa pag-ibig na yan. Dear IFM. Dear IFM. Wala pa ring palya sa paniligaw sa akin si Eman. And honestly, nakakasanayan ko ng parati siyang nandyan. Parating may kumukulit sa akin, nagpapapansin, at minsan nakakakwentuhan ko tungkol sa mga seryosong bagay. Pero aaminin ko rin na hindi ko nagugustuhan ang nararamdaman ko. Alam ko kung saan papatungo ang lahat. Bibigay at may in love, tapos gagawin din niya kung ano ang ginawa ni Papa noon. Masasaktan ako at magsisisi na sana pinigilan ko na lang pala ang ma-in love. Dahil gano'n naman talaga ang ikot pagdating sa love, di ba? Kaya hanggat kaya ko, pinipigilan kong magmahal. Oh, Arlene, mabuti naman at maaga ka nakauwi. Hindi po kasi pumasok yung prof ko kaya umuwi na lang po ako agad. Ganun ba? Tamang-tama lang pala kanina ka pa hinihintay ng bisita mo. Sino po? Anak, Papa? anak, kumusta ka na? Huwag mo ako lalapitan. Anong ginagawa mo rito? Gusto lang kitang makita. At bakit? Anak, alam kong masama ang loob mo sa akin Hindi lang masama. Galit ako sa'yo. Galit na galit. Carlene, matuto ka kang gumalang. Tatay mo pa rin siya. Gumalang? Bakit, tita?
Naisip ba niya yon nung iniwan niya kami ni Mama noon? Nagbigay galang din ba siya nung mamatay ang nanay ko nang dahil sa kanya? Saka bakit niyo ba siya kinakampihan? Tita, siya yung dahilan kung bakit nagpakamatay yung kapatid niyo, si Mama. Carlene, alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Hindi ko naman sinasadya ang mga nangyari noon. Hindi sinasadya. May namatay nang dahil sa'yo. Tapos hindi sinasadya. Ilang taon mo akong tiniis tapos ngayon babalik ka na parang walang nangyari. Ang lakas naman ng loob mong yakapin ako ngayon. Please. Please, anak. Nagmamakaawa ako sa'yong dalawin mo si Mama noon kahit sandali lang. Humingi ako sa'yo ng tulong pero anong ginawa mo? Pinagtabuyan mo lang ako noon. Pinahiya mo ako sa maraming tao tapos ngayon hihingi ka ng tawad sa akin? Ngayon na okay na yung buhay ko. Anak, magpapaliwanag ako sa'yo. Parang awa mo na makinig ka sa akin. Hindi na kailangan. Matagal ko nang tinanggap na tinalikuran mo na kami. Kaya wag kang umasang makakabalik ka pa sa buhay ko. Dahil ikaw din naman ang may kasalanan nito eh. And dahil sa'yo, nawalan ako ng nanay. Kaya kung pwede lang, wag ka nang bumalik sa buhay ko. Umalis ka na. Hindi kita kailangan. Nang makita ko si Papa, bumalik ang lahat ng sakit at galit na naramdaman ko noon. Hindi ko alam kung normal ba dahil nang makita ko siya ulit, wala akong naramdaman ng pagmamahal o pagkamiss man lang. Nagagalit ako dahil siya ang dahilan kung bakit nawalan ako ng nanay. Siya ang dahilan kung bakit ayokong magmahal. Ilang beses akong sinubukan na kausapin ni Papa. Parating nagte-text o tumatawag na hindi ko naman sinasagot at hindi ko alam kung hanggang kailan siya magiging ganon. Sandali lang, nandyan na po. Wala si Tita Karen dito. Ikaw ang pinunta ko. Wala akong oras kaya pwede ba? Umalis na lang kayo. Huwag kang bastos, Carlene. Bitawan niyo nga ako. Wala kang karapatan na hawakan ako. Pinagpapasensyahan ko lahat ng pambabaliwal at pambabastos mo sa akin. Pero sumusobra ka na. Kahit ano pa man ang mangyari, tandaan mo tatay mo pa rin ako. At ipapaalala ko lang din sa'yo na ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito yung buhay ko. Kung bakit nawalan ako ng mama. Dahil dyan sa kagagawan mo. Alam kong malaki na naging kasalanan ko sa'yo. Nagkamali ako noon nang iwan ko kayo pero sana intindihin mo ang mga naging sitwasyon ko. Bakit? Inintindi mo ba si mama? Noong mga panahong halos mabaliw siya kakahintay sa'yo? Ha? Inintindi mo ba ako ng mga panahon na hirap ako alagaan siya? Tapos ihingi mo sa akin na intindihin kita sa nangyari sa'yo? Ha? Anak, hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Bakit kailan hindi ko naiintindihan kung bakit kinailangan nyo kaming talikuran para lang sa iba? At yun ang malaking pagkakamali na ginawa ko. Naging makasarili ka. Mas pinili mo pa yung sarili mo na huwag mahirapan kesa sa amin. Kami ang isinakripisyo mo para hindi ka na mahirapan. Hindi mo kasi nakita kung gaano nasaktan si mama nung iniwan mo kami eh. Alam mo ba, araw-araw siyang umiiyak nung umalis ka. At nagagalit ako sa sarili ko nun dahil wala man lang ako magawa para matulungan siya. At kahit ganun na yung kalagayan niya, ikaw pa rin yung hinahanap niya. Masakit dahil ako yung parating nasa tabi ni mama pero ikaw pa rin yung hinahanap niya eh. Anak, patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Patawarin? Dapat ka sa mga katulad mo hindi pinapatawad. Masyado nang malalim yung sakit at galit na ibinigay mo sa akin. Kaya kahit kaunting pagmamahal ko para sa inyo nawala na rin. Anak, parang awa mo na. Parang awa mo na. Patawarin mo na ako. Patawarin mo ako. Nagmakaawa din ako sa'yo noon. Pero hindi mo naman ako pinakinggan. Kaya ganun din yung gagawin ko sa'yo ngayon. Kahit ano pang gawin mo, hindi ko na kaya magpatawad pa.
radyo mo. Ang sagot ko ay FM ang idol. Kahit na sinabi kong hindi ko siya mapapatawad, parati pa rin dumadalaw si Papa sa bahay. Nagdadala ng mga pagkain at regalo para sa akin. Hindi ko sana tatanggapin ang mga yon pero pinipilit ako ni Tita Karen na wag naman masyadong maging matigas. But then, sinisigurado ko na malinaw sa kanilang lahat na hindi ako kayang idaan sa mga regalo para maibigay ang kapatawarang hinihingi sa akin. Yun ba ang naging dahilan kung bakit naging man-hater ka? Ako man-hater? Hindi ah. I just don't believe in love. Hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi mo. At bakit naman? Feeling ko lang naman. Sinasabi mo lang na hindi ka naniniwala sa love pero ang totoo, pinilit mo ang sarili mong wag maniwala. Oo, galit ka sa papa mo. Pero alam kong may natitira ka pang pagmamahal sa kanya. Utak mo lang naman kasi ang kalaban mo eh. Pero kung puso ang paiiralin mo, sigurado akong patatawarin mo siya. Hindi rin. Alam mo kasi kapag ang puso ang pinairal mo, magiging mahina ka. At kapag naging mahina ka, sasamantalahin ka ng ibang tao. Tulad na lang ng mga magulang ko. Masyadong minahal ni mama si papa, kaya yun. Sinamantala naman ni papa ang pagkakataon na yun para iwan na lang kami basta-basta. Alam niya kasi hindi lalaban si mama eh. Mali. Minsan kasi, hindi applicable yung susundin mo lang ang utak mo. Dapat pinapakinggan mo rin ang sinasabi ng puso mo. At alam kong sinasabi ng puso mo na oras na para magpatawad. Ay nako, palibhasa kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Hindi mo alam yung sakit na makita mong halos mabaliw yung mama mo dahil sa kagagawa ng magaling mong tatay. Oo nga, hindi ko nararanasan yan. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi ko naiintindihan. Nakakapagod din kayang magtanim ng galit. Minsan, wala ka ng ibang choice kundi ang magpatawad na lang para gumaan ang buhay. Yung papa mo na ang lumalapit sa'yo, ikaw pa tong lumalayo. Kasi nga hindi ko pa rin makalimutan yung ginawa niya sa amin noon. Let go. Past is past, ika nga. Wala ka nang magagawa kasi nangyari na. Ito na yung kasalukuyan. Ito na yung dapat na hinaharap mo. Alam mo madaling sabihin pero mahirap gawin. Bakit kasi hindi mo muna subukan? Sobra-sobra na ang nangyari noon. At kung buhay man ngayon ng mama mo, gagawin niya kung ano ang sinasabi ko sa'yo. Saka yung sakit naman na nararanasan mo, ginamit mo yun para mapabuti ang buhay mo, di ba? Ay, nakakainis ka, no? Ang dami mong alam. Nakakainis dahil sa nakakainis ako o dahil sa tama ang sinabi ko? Ewan ko sa'yo. Alam mo, gusto ko na lang kumain. Sige, tara. At sino nagsabi sa'yo ako sasama? Wala. Bakit? Bawal bang samahan ka? Hindi ba pwedeng magutom din ako sa kakadaldal ko sa'yo? Bahala ka nga. Sus! Kung alam ko lang, gusto mo rin naman ako makasama. Che, manahimik ka nga dyan. Ay, teka. May tumatawag sa akin. Hello? Po? Sige. Pupunta po ako. Ano nangyari? Si Papa. Nasa ospital. Tara, sasamahan na kita. Paging Dr. Di Pasupil. Dr. Di Pasupil, please proceed to the emergency room. Ay, salamat. Nakarating ka rin. Ano pong nangyari sa kanya? May sasabihin ako sa'yo at gusto kong makinig ka ng mabuti. Ano po yun? May liver cancer ang papa mo. Stage 4. Tinawagan ako kanina ng asawa niya kasi ang gusto ni Carlos makausap ka. Nung 1 linggo lang nila nalaman. Okay po. Pwede bang ikaw muna magbantay sa kanya? May pupuntahan lang kasi ako sandali. Sige po, tita.
Carlene. Po? Mabuti naman at dinalaw mo ko. Tinawagan po kasi ako ni Tita Karen na pumunta rito sa ospital. Alam ko, anak. Alam ko malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Kulang ang buhay ko para maging kabayaran sa lahat ng nagawa ko. Pero sana paniwalaan mo ang sasabihin ko sa'yo ngayon, ha? Kahit hindi kayo ang pinili ko, mahal kita. Kahit anong mangyari, anak pa rin kita. Tama ka. Naging makasarili ako habang buhay kong pagsisisihan ang pagkakamaling yun. Anak, malala na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ako. Kaya sana maibigay mo sa akin yung huling hiling ko. Anak, patawarin mo na ako. Yun lang, anak. Wala na akong ibang gugustuhin pa. Hindi. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko nga masabi yun eh. Kaya wag mong hihingin sa akin ang isang bagay na hindi ko pa kayang ibigay. Please. Nakikiusap ako, Carlene. Gusto ko na kapag nawala ako. Sana nagkaayos na tayong dalawa. Please. Ayokong patawarin ka dahil sa naaawa lang ako sa'yo. Na dahil yun ang dapat na gawin sa sitwasyon na to. Gusto kong patawarin ka dahil napatawad na kita. Dahil nawala na lahat ng galit ko sa'yo. Ayokong lokohin yung sarili ko. Naiintindihan ko, anak. Naiintindihan ko. Ilang araw lang pagkatapos ng pag-uusap naming yon, biglang binawian ng buhay si Papa. Nawala ako sa tabi niya. Nawala siya na hindi ko naibigay ang huling hiling niya. Ang kapatawaran ko. Hindi ko alam kung magsisisi ba ako o hindi dahil hindi ko man lang nasabi sa kanya na okay na. Pinapatawad ko na siya. Tulad kasi ng parati kong sinasabi, ayoko magkunwari. Ayokong pilitin ang sarili ko kung hindi pa naman ako handang magpatawad. Guys, tama bang ginawa ko? Tama ba ang nararamdaman kong walang panghihinayang? Masama na ba akong tao dahil hindi ko man lang siya nagawang patawarin? Ito kasi yung gumugulo sa akin ngayon. Hindi ko mahanap ang mga sagot sa tanong ko. Kaya sana matulungan niyo ko. Matulungan niyo kong balinawan ang isip ko. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong lahat. Yours truly, Carlene. Gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.